kayo, Panginoon. Noong panahon iyon, tumindig ang matatanda ng bayan, ang punong saserdote at ang mga eskriba. Dinala si Jesus kay Pilato. Sinimulan nilang paratangan siya, anila. Ang mga tao ito ay nahuli namin ng paglusot sa aming mga bayan ng nakipagsik at nanagawa ng bayan muli sa sera. Pinagpapalaran niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. At tinanong siya ni Pilato, ikaw ba ang hari ng Hudyo? Kayo na ang nagsasabi. tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, wala akong makitang kasalanan sa tao ito. ngunit mapigit sila at ang wika. Sa pamamagitan ng kanyang mga tuloy, tinutupad niya ang pinagsik ang buong Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon niya. Nang marinig ito ni Pilato, tinanong niya kung taga-Galilea si Jesus. At nang malamang siya mula sa nasasakupang ni Herodes, kanyang pinadala siya sa taong ito na noong may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong niya ng tinanong si Jesus, ngunit hindi ito sumagot o iman. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil na kapaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinuyan ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinuutan siya ng malingang ng damit at ipinabalik kay Pilato. At ng araw din iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao at sinabi sa kanila, Isinakdan ninyo sa akin ang tao ito sa kasalanang panlulsol sa mga tao. Ngayon, siniyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes, kaya si Jesus ay pinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hapulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya pinahahagupit ko lamang siya sa kapalalayain. tuwing Paswa, kinakailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit sabay-sabay na sumigaw ang madla. Patayin ang tao niyan! Palayain si Barabas! Napilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus, ngunit sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus! Ipako siya sa krus! Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala kong makitang dahilan upang siya ipapatay. Ipahahagupit ko na lamang siya at saka palalayain. Datapwat lalo nilang pinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus at sa wakas ay nanalig ang kanilang sigaw. Kaya ipinasya na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay ayon sa hinihingi nila at ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasa lubo nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga-Sirene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananagoy at nananabitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tamisan. Ang tamisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga tao, ang mga sinapupunan hindi nagdalang tao, at
at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na sasabihin ng mga tao sa mga mundo, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kawin na sariwa, ano naman ang gagawin sa iyo? May dinala pa silang dalawang salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa damong tinatawag na pumong, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasulutan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao ay nakatayo roon at nanonood. Nililibang naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, Iligtas niya ang iba. Iligtas na niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya ang Mesiyas, ang hinilang ng Diyos. nilibang din siyang ng mga kawal, nilapitan at tinalok ng mga asim na anak. Sinabi nila, Kung ikaw nga ang hari ng Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. at nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso. nang mag-iikalabing-dalawa na ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang ikatlo ng hapon. Nawalan ng liwanag ang araw at ang tabig ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y pinagkatagumilin ko ang aking espiritu. at pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Magsisilod po ang lahat. Aray ko. Tatay na po ang lahat. Nang makita ng kapitan ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos. Tunay ngang matuwid ang taong ito. Sabi niya, ang nangyari ito'y nakita ng lahat ng tao, nagkakatipon at nagmamasid, at umuwi silang dinadabuhan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang mga bagay na ito. Ang pasyon ng Panginoon.